Magandang araw po. Sumagana nawa ang habag at biyaya ng Panginoon sa ating ginagawang pag-aaral sa mga sulat ng Panginoon sa 7 iglesia sa Kabanata 2 at 3. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan na natin ang pangatlo sa kanila at ito ang iglesia ng Pergamum. Katulad ng iglesia ng Smyrna, ay wala po tayong makikitaan ng background ng iglesyang ito. Ang kanyang pangalan o pangalan ng lugar ay 2 beses lamang nabanggit sa banal na kasulatan. Doon sa introduction sa chapter 1 at dito sa ating pinag-aaralan sa ngayon. Agad tayong pupunta sa pagbabasa sa mensahe ng Panginoon para sa kanila. Ito ay matatagpuan sa chapter 2 verses 12 to 17. Sinabi rito, "To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain faithful to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city, where Satan lives. Nevertheless, I have few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so that they may eat food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teachings of the Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with new name written on it, known only to the one who receives it." Patuloy natin gagamitin yung 8A na ibinigay ko bilang guide sa ating pag-aaral sa bawat sulat sa mga iglesyang ito. Sa iglesia ng Ephesus ay nagamit natin ang 8A na ito, subalit sa iglesia ng Smyrna ay nagamit lang natin ang 5, at sa tingin ko dito sa iglesia ng Pergamum ay magagamit lamang natin ang 7 sa kanila. Yan ay nagpapakita na may iba't ibang kalalagayan ng bawat iglesia. Nabanggit ko na rin sa nakaraan na ordinaryo na ang 5 sa kanila ay laging kasama sa ginagawa nating pag-aaral. Yan ay mga simple na bahagi ng bawat sulat ng Panginoon para sa mga iglesyang ito. So titignan natin mamaya kung ano yung isang wala at ano ang implikasyon ng bagay na ito. Ano naman kaya ang magandang ipangalan natin sa iglesyang ito, sapagkat habang ito ay pinag-aaralan ko, ay nakakakita ko ng iba't ibang maaring ibigay na pamagat sa kanila, pero siyempre ito ay may kinalaman sa kalalagayan ng iglesia na malamang ay makikita rin natin sa mga iglesia sa ating kapanahunan. Nais ko lang banggitin ang katotohanan ito na doon sa iglesia ng Smyrna ay nakita natin na kaya pala gano'n ang iglesyang yon. Natatanggap nila ang mga pinagdadaanan nila na mahihirap na sitwasyon ay sapagkat alam nila ang mga sinasabi ng Panginoon at alam nila ang buhay sa New Covenant. At ang Panginoon ay nagagalak sa kanila dahil sa pagkaunawang yan, ganun din naman sa kahandaang mabuhay sa kanilang mga mahihirap na pinagdadaanan. Alam natin na ang tao ay laging naghahanap ng kaalwanan, kapayapaan, at lahat ng pakinabang sa kanyang sarili. Pero nakita natin sa iglesia ng Smyrna ang katotohanan na ang pagiging Kristiyano ay sakripisyo, sapagkat habang tayo ay patungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos, ay daranas tayo ng mga pagsubok at kailangan nating maging handa. Nais ko lang sabihin sa inyo na lahat ng mga iglesyang ito sa unang panahon ay nabubuhay sa diwa ng tinatawag na New Covenant.
Kapag ka ang mga Kristiyano, lalo na sa mga tagapagturo, ay hindi nila malinaw na nauunawaan ang diwa ng New Covenant, ay may tendency na ang kanilang mga aangkining pagpapala ay mga bagay na para sa mundong ito, yan ay katulad ng ipinangako ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Pero alam natin na iba na ang New Covenant, hindi na mga temporaryong bagay sa mundong ito ang mga ipinangako ng Panginoon sa atin, kundi mga pangwalang hanggan. At dahil sa bagay na yan, ay minsan ay kailangan nating isakripisyo ang ating mga pamumuhay, maging ang ating buhay, nang sa gayon ay makamtan natin ang mga bagay na hindi natin nakikita sa mundong ito. Punta tayo sa unang dalawang A. Ito ay ang address at ang attribute. Address at attribute. Yan ang pangalan ng iglesia at ang titulo o pangalan na ibinigay ng Panginoon na may kaugnayan sa kanilang kalalagayan. Sinabi sa verse 12, "To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has the sharp, double-edged sword." So malinaw na ang sulat na ito ay para sa mga taga-Pergamum. Sinasabi ko yan para malaman natin na dahil iba ang kanilang sitwasyon sa mga ibang iglesia, ay siyempre makakakita tayo ng kakaibang pakikitungo ng Diyos sa kanila. At anong malay natin? Baka dito natin maisasalamin ang kalalagayan ng ating buhay o kaya ay kalalagayan ng ating iglesia. Sa titulo naman na ibinigay ng Panginoon, ay sinabi niya, "These are the words of him who has the sharp, double-edged sword." Ang ilan sa kaparehong pangalan ng Panginoon ay yung salitang, He is the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ordinaryo na pangalan ng Panginoon ang salita ng Diyos. Pero dito ay makikita natin yung emphasis ng Panginoon sa kanila na ginamit niya yung sharp, double-edged sword. Maraming pagkakataon, nagagamit din ang salitang ito sa Old Testament, pero doon ay makikita natin na kalimitan ay literal, na espada ang pinag-uusapan. Subalit, pagdating sa New Testament, ay 3 beses lamang binanggit ang bagay na ito. Sa aklat ng Hebrews chapter 4 verse 12 ay ipinapakita niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para sa kanyang iglesia, na ito ay sumasaliksik sa kaibuturan ng ating mga puso sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. At sa bagay na yan ay ipinapakita na saliksik ng Panginoon ang lahat-lahat ng mga katotohanan tungkol sa atin. Ang bagay na ito ay merong magandang implikasyon sapagkat alam natin na nais ng Panginoon na tayo'y lilinisin niya sa kanyang mga salita. Pero sa ibang pagkakataon, doon sa chapter 19, ay makikita natin na ang Panginoon bilang salita ng Diyos ay negatibo ang implikasyon para sa kanyang mga kaaway. Samantalang dito sa ating talata ay makikita natin na ito ay may kaugnayan sa kanyang mga pinili. At ang emphasis pa naman ay yung salitang sharp. Nabanggit din ito sa Revelation chapter 1 verse 16, pero doon naman ay wala pang pinapatukuyan. Itong ginamit dito ay siyempre para sa iglesyang ito at siyempre din naman ay para sa lahat ng mga mananampalataya sapagkat kalaunan ay sinabi niya, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Mamaya na natin titignan kung ano ang implikasyon ng titulo na ito ng Panginoon na para sa iglesyang ito ay nag-iisa. Sapagkat doon sa Ephesus ay 2, doon sa Smyrna ay 2, dito ay iisa ang kanyang ginamit. Ang susunod natin na ay yung approval. Ano ang nagugustuhan ng Panginoon sa iglesyang ito? Ano yung pinapapapurihan niya sa kanila? Sinabi sa talatang 13, "I know where you live,
where Satan has his throne. Yet you remain faithful to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Dalawang beses binanggit dito si Satanas at naniniwala ako na may kaugnayan ito sa pinagdaanan ng iglesyang ito. Bago natin titignan kung ano na naman ang pinapapilan ni Satanas dito, ay tingnan muna natin ang pinapapurihan ng Panginoon dito. Sinabi niya, yet you remain faithful to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness. So ang iglesyang ito ay nanindigan para sa Panginoon na malamang ay nagkaroon sila ng mga banta sa nakaraan na kailangan nilang talikuran ang Panginoong Jesucristo, ipahayag na tumatalikod sila, pero sinabi rito, you did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city. Dito ay makikita natin na sinanpulan sila na marahil ay upang takutin sila na kapag hindi nila tinalikuran ang kanilang pananampalataya sa pagiging Kristiyano, ay baka makatulad sila dito sa isang martir na si Antipas, na ibinandera ang kanyang kamatayan para sa mga Kristiyano nang sa gayon ay magsitalikod sila sa kanilang pinaninindigan na paniniwala sa Diyos. Isang bagay ay makikita natin ang isang katotohanan na inaalaw ng Panginoon ang martyrdom sa New Covenant. Nabanggit ko na ito sa mga nakaraan. At nagbigay ako ng mga diin na iba ang New Covenant sa panahon ng Israel, sapagkat sa panahon ng mga Israelita, kapag nakakaranas sila ng pagkagapi o pagkatalo sa kanilang mga kaaway, ito ay tanda na hindi sila ipinagtatanggol ng Panginoon. Pero sa New Covenant ay alam natin na ang mga alagad ng Diyos, maging ang Panginoong Jesucristo, lahat sila ayon sa history ay mga pinagpapatay. Maganda po na ito ay maunawaan natin sapagkat kapag kaiba ang expectation natin ay manghihina tayo sa mga kaganapan. Pero kung maging handa tayo sa mga dumarating na mga mahihirap na panahon, alam natin na mangyayari ito o maaaring mangyari sa buhay ng mga Kristiyano, ay magiging matatag tayo at makatanggap na tanggap pa natin na ito talaga ay bahagi ng ating pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Pansinin natin ngayon ang tungkol kay Satanas. Dahil sa ang lugar na ito, sa panahong yon, ay dito ang kanyang templo. He was living in this place. Nagpapakita ito ng katotohanan na si Satanas ay hindi nasa lahat ng dako. He is not omnipresent. Kaya lang ay marami talaga siyang demonyo. Sapagkat base sa ating natutunan sa mga nakaraan na 1/3 ng mga nilalang ng Diyos na mga anghel ay sumama sa kanya at nawala nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila at sila ay mga naging demonyo. Base sa aking estimate doon sa sinabi ng Revelation chapter 5 verse 11, ang kabuuan ng anghel doon na nanatili sa Panginoon ay nasa 100 trillions of angels. At kung 1/3 niyan ay nasa 33 trillion. Ganyan karami ang mga demonyo sa mundong ito. Si Satanas ay concern niya yung mga matutuwid. Kung nasaan yung mga matutuwid, nais niya na nandun siya at nais niya na pigilan sila, hadlangan sila. At siyempre, ganyan na rin ang kanyang mga demonyo. Pero sa lugar na ito, sa panahon na yon, ay ito yung naging lugar para panahanan ng dyablo. At tignan natin kung ano ang ginagawa ng dyablo pag nandyan ang kanyang presensya. Siyempre, ayaw niyang patalo at gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa upang hadlangan ang mga mananampalataya. Pinatay niya si Antipas dito. At siyempre, hindi niya ginawa sa sarili niya yan, kundi gumamit siya ng mga tao.
Sa history ay makikita natin yan, maliban doon sa Garden ng Eden nang dayain niya si Adan at si Eva. Sa mga pag-aaral na ginawa natin sa satanology ay makikita natin na si Satanas ay tila nasa tore ng Babel sa panahon ng Babel at sa pamamagitan ni Nimrod ay gumagawa siya. Ito yung mga tao na tumatalikod sa Diyos at pinili nilang magpakasama na aayawan ng mga plano ng Diyos. Kalaunan ay makikita natin siya sa Ehipto at nilalabanan niya ang pagdami ng mga pinili ng Diyos, ang mga Israelita na kung saan ay nakatakda na magmumula ang Mesyas na dudurog sa kanyang ulo. Kalaunan ay nasa Assyria siya sa pamamagitan ng mga masasamang hari katulad halimbawa ni Sennacherib. Pero yan ay sa panahon pa ng mga nauna sa kanya katulad ni Esarhaddon, ni Tiglath-Pileser at ni Salmaneser na mga hari ng Assyria. Tinawag din siya na hari ng Tiro sa Ezekiel chapter 28 na alam natin na ang pinag-uusapan diyan ay tungkol kay Satanas. At kalaunan ay tinawag din siyang King of Babylon na ang pinag-uusapan din sa chapter 14 ng Isaias ay walang iba kundi ang pagbagsak ng diablo. Sa mga bagay na yan ay makikita natin ang pagkokontrol ng diablo sa mga masasamang hari at kinakasangkapan siya sa mga pinili ng Diyos. Ngayon ay matututunan natin na kumakasangkapan ng diablo ng mga tao sa ating kapaligiran para hadlangan tayo. Punta tayo sa susunod na accusation. Sinabi ng verse 14, "Nevertheless, I have few things against you. There are some of you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality." Isama ko na ang verse 15. "Likewise, you also have those who hold to the teachings of the Nicolaitans." So meron pong dalawang tao rito. Negatibo ang kanilang mga ginagawa laban sa mga pinili ng Diyos. Isa sa Old Testament at isa ay malamang sa New Testament. Sinabi kong malamang sapagkat mamaya ay titignan natin. Pag-usapan natin itong si Balaam. Si Balaam ay makikita natin na siya ang nagturo kay Balak kung ano ang kanyang gagawin nang sa gayon ay maihulog ng mga Moabita ang mga Israelita sa pagkakasala sa Diyos at sila ay makakaranas ng galit ng Diyos. Naniniwala ako na si Balaam ay lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Diyan ay makikita natin ang mga pangungusap ng Diyos sa kanya, ang pagdinig ng Diyos sa kanya, at ang pakikitungo ng Diyos sa kanya. Kaya nga lamang ay natukso siya nang paulit-ulit siyang anyayahan ng hari ng Moab upang sumpain ang Israel. Hindi man niya ginawa ang pagsumpa sa Israel, ay tinuruan naman niya ang mga taong iyon kung paano mahulog sa pagkakasala sa mga babae. Kasunod na niyan ang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan na siyang nababanggit dito. So, resulta lamang po ito ng mga itinuro ni Balaam. Pero kung titingnan natin si Balaam dito, ay yung kasalanan niya laban sa Diyos. Anong kasalanan ni Balaam laban sa Diyos? Hindi binabanggit doon sa Numbers chapter 22 hanggang 24. Resulta yun nasa chapter 25. Pero makikita natin dyan na ino-offeran siya ni Balak ng malaking halaga para sumpain niya ang Israel. Hindi siya pumapayag nung una, hindi niya ginawa ang bagay na yan na pagsumpa sa kanila, kaya nga lamang ay pasikreto niyang tinuruan si Balak kung paano makakaranas ng sumpa ang mga Israelita. Kapalit niyan ay ang halaga, ang pera.
na kalaunan ay binabanggit sa aklat ng ikalawang Pedro at sa sulat ni Judas, Judas na kapatid ng Panginoon. 2 Peter 2:15 at sa Jude 1:11. Diyan ay makikita natin yung salitang kabayaran at yung salitang profit, wages and profit for his wickedness. Nangangahulugan kung gayon na ang problema ng iglesia ng Pergamos ay malamang sa mga lider na ginawang pagkakitaan ang relihiyon. At ang bagay na yan ay madali nating makita sa ating kapanahunan. Pero tandaan muna natin na ang iglesia ng Panginoon ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Naniniwala ko na ang mga bagay na nauukol sa Diyos ay magagawa ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya. Ang mga bagay sa mundong ito ay ipinapalagay ng mga tao na nagagawa nila ang lahat ng bagay kapag meron silang pera. Partially truth ang bagay na yan. Sapagkat ayoko pong maakusahan ng extreme, sapagkat alam natin na maging ang mga mananampalataya ay mayroong mga pagkakaloob. Iyan ay para magamit sa mga gawain ng Panginoon, pero dapat ay hindi nakasentro diyan, kundi nakasentro sa pagkilos ng Diyos at paggamit sa mga anak niya. Na nangangahulugan yan na yan ay sa pamamagitan ng biyaya, grace. The grace of God is the enabling power for the believers to do the will of God. And of course, to have victory over sins and temptations. Yan ang biyaya ng Diyos. So kung titignan natin dito, dahil si Satanas ay nasa syudad na ito, ay makikita natin na kinasangkapan niya ang pananalapi para magkaroon ng problema ang iglesyang ito. Alam natin na si Satanas, ang front niyan ay pera, hindi ang kanyang sarili. Ginagamit niya ang pera nang sa gayon ay maraming matukso. Pagka may pera, nagre-resulta na sa mga iba't ibang bagay, sa immoralidad at kung ano-ano pa. Siguro ay kahit kayo, kung kayo ay mag-iisip ng katotohanan, ay may mga ganitong pangyayari na sa mga iglesia sa ating kapanahunan. Tila ang mga iglesia hindi nakapapatakbo sa kawalan ng pera. Kalimitan yan ang hinahabol ng marami. At nakikita ko nga na parang negosyo na ang maraming iglesia dahil ang mga bukang bibig ng mga tagapanguna minsan ay laging pera, pera, pera. Ngayon at nakikita natin na dito sa iglesyang ito, ang kinakasangkapan ng dyablo ay ang pananalapi na kinahulugan malamang ng mga leader na ito at nawa ay maging aware tayo. Katotohanan po ang bagay na ito, mga kapatid. Kaya nga doon sa iglesia ng Smyrna, yung kanilang kahirapan ay siguradong nagtitiwala sila sa Diyos. At ang higit na maganda ay yung galak o tuwa o pagtanggap ng Panginoon sa kanilang kalalagayan. Hindi niya nirekomenda na payayamanin sila. Meron silang kayamanan sa walang hanggan. At yan ang katuruan ni Balaam na nakikita ko na tinutukoy ng Panginoon sa iglesyang ito. At dahil nga kalaunan ay binabalaan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga nangyayaring ito sa mga iglesyang ito, ay kinakailangan nating maging maingat sa bagay na yan. Karamihan po kasi ay inaakala nila na yung pagpapala sa mundong ito ay katulad sa Israel. Ulitin ko na naman po, na iba yung mga pagpapala sa Israel, mga material na bagay sa mundong ito, kalusugan, kayamanan, mga pag-aari, pero iba po yung biyaya o kaya pagpapala ng New Covenant. They are eternal. Basahin niyo po ang Hebrews chapter 8 verse 6. Ang pangako sa New Covenant ay mga bagay na pangwalang hanggan. Iba sa pangako ng Diyos sa mga Israelita.
sa Hebrews chapter 10 verse 34, sa chapter 11 verse 40, lahat ng yan ay better than the promises to the Israelite people. And what is better than the promises to the Israelite people? Siyempre, yung mga walang hanggan, yan ang tinutukoy sa bagay na yan. Pero sa katotohanan ay makikita naman natin na ang mga ipinapangako ng mga leader sa ating kapanahunan ay mga bagay sa mundong ito, at yan yung sinabi ko sa nakaraan, na dahil ang inaakala nila na pangako ng Diyos sa New Covenant o sa panahon ni Kristo ay mga material na bagay pa rin. Naniniwala ako sa katotohanang sinabi ng Panginoon, "Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you." Naniniwala ako sa sinasabing yan ng Panginoon, at sinabi niya sa John chapter 15 sa verse 7, "If you remain in me and my words remain in you, then you can ask anything in my name and it shall be done for you." Sa pagkakataong yan, ay nakikita ko na mature na ang kanyang mga alagad at hindi na sila maghahangad ng mga bagay sa mundong ito. Kung kaya't sinabi niya ang bagay na yan. Hindi yan mga pagkamal ng mga bagay sa mundong ito na katulad ng pangako ng karamihang mga ngaral sa ating kapanahunan. Nawa ay maging maingat tayo sa katotohanan yan. Ano naman ang sinabing ito ng Panginoon sa verse 15? "Likewise, you also have those who hold to the teachings of the Nicolaitans." Nais ko pong bigyan ng kaunting pansin ang bagay na ito sapagkat 2 beses na ito nabanggit, yung mga Nicolaitans. Nabanggit ito sa iglesia ng Ephesus na "You hate the teachings of the Nicolaitans, which I also hate." Sa Revelation 2:6, "The practices of the Nicolaitans, which I also hate." Dito naman ay yung teachings of the Nicolaitans. At tingnan nyo ang katotohanan ito. Kung ano ang ini-input sa atin, siyempre, pag yan ay tinanggap natin, yan ay magiging bahagi ng ating pamumuhay. So first of all, it was a teachings from Nicolaitans. Then later on, it became a practice for some of those believers. Saan ba galing itong si Nicolaitans? Kung maalala po ninyo, ay meron pong pinili na 7 diakono doon sa Acts chapter 6. At isa sa mga yon ay ang pangalan ay Nicolas. Siya ay taga-Antioquia. Ibig sabihin, ito ay Hentil. Sa Gawa 6:5, ganito ang sinabi, "This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and also Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch." Tingnan niyo po yung kasunod. A convert to Judaism. A convert to Judaism. So mula sa pagiging paganismo, siya ay nag-convert ng Judaismo, relihiyon ng mga Israelita. Kalaunan ay makikita natin na nasa grupo siya ng mga diakono na nangangahulugan na siya ay Kristiyano. Tandaan natin ang katotohanan. Pag binasa nyo ang verse 2 hanggang sa naunang talata, ay makikita nyo na nagkaroon ng problema nang dumami ang mga Kristiyano at nagsuggest ang mga tao na magkaroon ng pagpili ng mga italaga na maglilingkod sa mga hapagkainan. At ang ginawa ng 12 apostol ay ipinaubayan nila sa mga tao ang pagpili. Pansinin niyo ang bagay na yan sapagkat diyan ko nakikita na malamang malaki ang kaugnayan nitong si Nicolas sapagkat siya lang ang tila katunog ng mga Nicolaitan na malamang ay isang grupo na alam natin na malamang ay nagmula rito kay Nicolas. Kaya tinawag na Nicolaitans ay sapagkat na-adapt nila ang teaching nitong si Nicolas. Pero balikan natin itong pagpili sa 7 at makikita natin na ang 7 ito ay isinadjust lamang ng mga tao. Hindi ito mga pinili ng
mga apostol. Hindi sila bunga ng masusing pananaliksik at pananalangin ng mga apostol, kundi suggestion mula sa mga tao. Nangangahulugan kung gayon na itong si Nicolas malamang ay na-impress niya ang mga tao sapagkat sa tingin ko yung ganyang pagpapalipat-lipat sa mga kilalang relihiyon ay nagdudulot ng prestige, tila pangalan. At dahil diyan ay sinuggest siya ng mga tao at ang mga tao, tandaan ninyo, ay madali silang madaya dahil hindi ito mga inappoint ng mga apostol. Now, tingnan niyo po yung unang dalawa. Pinili nila si Esteban. Nag-thrive si Esteban. Naging maganda ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Si Felipe, si Philip, si Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas ay hindi ko na nakikita at maging itong si Nicolas. Nahigitan pa sila ng mga ilang tao katulad ng mga kinasangkapan ng Diyos si Ananias na tila normal lang na mananampalataya. Inakala ko nung una ay propeta pero hindi po pala. Pero makikita natin na itong taong ito kasama ang ilan ay hindi naging kilala bilang mga maalab na lingkod ng Diyos. Kung itong si Nicolas ay madali sa kanya ang pagpalipat-lipat ng relihiyon, ay nakikitaan ko na tila siya ay kumukuha ng paggalang o pagkilala ng mga tao lamang. So, kalaunan, kung ito'y binabanggit, ito ang nakikita ko, diretsahin ko na po, na itong si Nicolas ay tila isang taong liberal. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Parang pare-pareho lang naman. Galing ako sa paganismo, ganyan din. Galing ako sa Judaismo, ganyan din. Mukhang ganito rin sa Kristyanismo. At ngayon, ang kinalalabasan nito ay liberalismo. Yan po ang observation ko sa turo ng Nicolaitans na makikita natin na kinamumuhian ng Panginoon. Tingnan nyo ang Kristyanismo sa ating kapanahunan. Yung mga iglesia na walang standard, hindi nagpapairal ng mga batas ni Kristo, yung easy-go-lucky sila, enjoying and be liberal, maging malaya tayo na gawin kung ano ang gusto natin. Yan ang nagugustuhan ng mga tao na walang appetite sa Diyos, baka walang espiritu ng Diyos o walang espiritu ng Diyos. Ang gusto nila ay mag-enjoy lang sa mundong ito kasama ang kanilang paniniwala daw sa Diyos. So yan ang nakikita ko na tila katuruan nitong mga Nicolaitans na ito na malamang ay galing kay Nicolas. Gayunpaman, sa iba na laging sinasabi, mababasa ba yan sa Biblia? Alam nyo, kailangan po ng mga ilang analyzation sa Biblia. Kailangang ma-analyze mo. Bagamat hindi ko pinipilit yan sa mga ayaw maniwala, pero bakit emphasis ito sa dalawang iglesyang ito at higit sa lahat ay talagang kahit sa ating kapanahunan, ang mga nagugustuhan ng mga nagsasabing Kristiyano ay yung pagiging liberal, yung malaya silang gagawin ang kanilang gusto at ayaw nila doon sa pamumuhay na katulad sa Panginoong Jesucristo. Sa ngayon ay pupunta tayo sa verse 16 na makikita natin ang authority and advice of the Lord. Sabi niya, repent therefore. So that is the authority of the Lord. He commanded again this church to repent. Nawa po ay huwag nating ipagkait ang salitang ito sa mga mananampalataya na nawawala sa landas ng buhay. Ang sila ay yakagin sa pagsisisi sapagkat tanging yan lang ang makikita natin na paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa mga taong ito. Sinabi ko sa nakaraan na hindi niya sinabing you are already forgiven. Claim your rights. Claim your or the promise that is for you. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Repent is the word. They must have to turn from their wickedness and then renew their commitment to follow the Lord. Yan ang nakikita ko sa salitang ito. Hindi magkakaroon ng revival ang mga mananampalatayang ito
without the genuine repentance. This is not an emotional issue. It is an issue of action. Repentance is an action word na kailangan nilang gumawa ng isang bagay na hindi nila ginagawa dati o kaya ay gawin nila yung dati nilang ginagawa na inapprove o tinanggap ng Panginoon sa kanila. At dito ay makikita natin yung advice. I will soon come to you and fight against them with the sword of my mouth. Now, tingnan niyo ito ay banta sa iglesyang ito. Ano ibig niya sabihin? Kanina ay nabigyan natin ng pansin yung pangalan ng Panginoon na sharp, double-edged sword. Ngayon ay ginagamit sa kanila, hindi para sa kanilang pakinabang, kundi banta sa kanila. I will fight against them with the sword of my mouth. Doon sa chapter 19 ng Revelation, ang pangalan ng Panginoon doon ay the Word of God. At makikita natin doon na mula sa kanyang bibig, lahat ng kanyang kalaban ay pinuksa niya. At dito naman ay ginagamit niya ito para sa kanyang mga kabahagi sa iglesia. He was telling them that he is the sharp, double-edged sword. Anong ibig niya sabihin? Pakinabang niya ito? Hindi. Ito ay banta sa kanila. Nangangahulugan, nagagamitin ng Panginoon ang kanyang salita na pamuksa sa kanila kapag hindi sila nagsisisi. So makikita natin ang isang katotohanan ito na napakahalaga para sa mga Kristiyano na magaling lang kumanta ng I am a friend of God. Alam niyo lang kung anong sinasabi ng I am a friend of God, sinabi ng Panginoon yan sa chapter 15 verse 14, you are my friends if you do what I have commanded you. Pero kung hindi mo ginagawa ang inuutos ng Panginoon, kaibigan ka pa rin ba niya? Anong dahilan bakit niya naging kaaway ang iglesyang ito? Ang mga iba sa kanila, ang ilan sa kanila, yun ay dahil sa kanilang kasamaan. Namuhay sila na may pag-ibig sa pera. At dahil sa bagay na yan, naging liberal sila. Ang maganda lang sa iglesyang ito, mga kapatid, halo ang populasyon nito. Bago ko pansinin yan, ay nais ko pang bigyan ng diin itong banta ng Panginoon na ito. Sapagkat alam natin, dati makakaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. We were once enemies of God because of our iniquities, because of our sins. Pagkatapos ngayon at tayo ay naging Kristiyano na, kung babalik tayo sa kasamaan, magiging kaaway natin ang Panginoon. Hindi natin pwedeng i-claim yung sinabi ng Romans 8:31 sa letter B na if God is for us, who can be against us? Kung hindi tayo nabubuhay sang-ayon sa nais ng Diyos, sang-ayon sa mga batas ni Kristo, the Lord can become our enemy once again. I am telling this with love to you para maghanap ka ng katotohanan. Believers can become enemies of the Lord if they live in wickedness. At alam natin, yung sinabi ng Panginoon sa 7:23 ng Matthew, away from me, you workers of iniquities. Minsan po ay inaalon lang natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga magagandang salita sa Biblia. Hindi natin tinitignan yung mga banta o yung kabaliktaran ng gagawin ng Panginoon kapag hindi natin tinugunan yung kanyang inaasam, yung kanyang requirements, yung responsibilidad natin. Ang inaangkin lang natin ay yung pangako, hindi po pwede yan sa Panginoon. You can never claim a promise if there are requirements coupled with it. Kailangan gawin mo muna yung responsibilidad, yung requirements ng Panginoon, and then makikita mo, God is so good, God is great in His love and mercy na talagang gagawin niya ang kanyang ipinangako.
Pero malinaw sa iglesyang ito na banta ang dala ng pangalan ng Panginoon sa kanila, hindi blessing. It is a threat na kung hindi sila magsisi, papariyan siya upang maging kalaban nila. Sinabi nga niya, I will fight against them with the sword of my mouth. At naniniwala ako na hindi magbabanta ang Panginoon, na hindi niya gagawin. Ang salitang yan ay nabanggit sa aklat ng Ezekiel na hindi magbabanta ang Panginoon, na hindi niya gagawin. Ngayon ay pupunta tayo sa verse 17. Ganito ang sabi, whoever has an ear, nangangahulugan, lahat ng mga nakakaalam, nakakabasa at nakikinig sa sinasabi ng Panginoon sa iglesyang ito, ay dapat tingnan nila kung meron silang mga tainga pa na nakakapakinig. Whoever has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. In your spirit, God speaks. He convicts you with your real condition, the real condition of your heart. Alam ng Panginoon yan. At ako'y naniniwala na kung tayo ay may mga ganitong problema, naging maibigin sa pera, gusto nating maging malaya, walang batas-batas sa atin, naniniwala ako na nangungusap ang Panginoon sa atin, at ang pangungusap na yan ay dala ng kanyang concern at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Let them hear what the Spirit says to the churches. At nandito ang assurance. Pangako, kung sila ay tutugon ng tama, ang pangako ng Diyos. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. Manna is what He gave as a food to the Israelites in the wilderness. It was the food of the angels in eternity. Naniniwala ko na ito ang ipinapangako niya ay pangwalang hanggan. And sabi niya, I will also give that person a white stone with new name written on it, known only to the one who receives it. So sinabi niya na sa mga magtatagumpay, magbibigay din siya ng puting bato na may pangalan, at ang tanging nakakaalam ay tumanggap nito. Isa ito sa mga sikreto sa aklat ng pahayag. May mga ilang bagay sa aklat ng pahayag na kahit ito ay tinawag na revelation, divulging, or open up, ay meron pa ring mga bagay na hindi maisiwalat ng Panginoon at patuloy niya itong itinatago. Huwag na nating sikapin na bigyan ng interpretasyon na katulad ng ginagawa ng mga mandaraya o mga sinungaling. When he says, it is only known to the one who receives it, siya lang ang nakakalam. Kung meron na kayong tinanggap na bato, ayun, sabihin nyo kung ano ang laman. Pero yung nagmamagaling, nagyayabang na alam niya kung ano ang nakasulat, do not believe them. They are satanic, proud leaders. At alam natin na may mga ganon. So ngayon ay makikita natin, this is a mixed church. Halo ang iglesyang ito. Na nangangahulugan, una sa lahat, tanda natin, it was a fierce persecution because, so ngayon ay makikita natin, this church was experiencing a fierce temptation and persecution using money, pero makikita rin natin ang isang katotohanan that there were people who remained faithful to the Lord. Hindi sila nagpatangay sa kasalanan o sa anumang pagsubok o sa anumang banta. Nanindigan sila na nangangahulugan kung pipiliin nating maninindigan sa ating pananampalataya, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan at ihihiwalay tayo ng Diyos mula sa mga bulok na nabubuhay na malamang ay kasama natin. Madidesisyonan natin ang nais natin na mangyari sa ating buhay, at kung ito ay tama, the grace of the Lord is upon God's people. At yan ang nais kong sabihin sa bawat isa. May the grace of the Lord abound to you. His love endures forever. Magandang araw po sa bawat isa.